Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan, anong kapangyarihan po kaya ang hahangarin ninyo? Gusto nyo ba yung kapangyarihan kagaya ng mga superheroes na meron kayong superhuman powers? Lakas na kakaiba sa lahat. Kayang bumuhat ng tangke, kayang magtulak ng bus. Ano ba ang kapangyarihan na kayang gawin ni na Superman, nila Batman at nila Spider-Man? Ganun ba ang kapangyarihan gusto ninyo? O gusto ninyo yung kapangyarihan ng politiko, halimbawa, na magkaroon ng impluensya sa pagpapatakbo at pagpapalakad ng bayan at ng pamahalaan? O baka naman ang gusto ninyong kapangyarihan yung magkaroon kayo ng maraming kayamanan para lahat ng bagay na pwedeng bilhin ng pera o gastusan ng pera, magawa ninyo upang magkaroon ng pagbabago sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa mga tao at pangyayari sa paligid ninyo. Anong klase ng kapangyarihan ang gusto ninyo? Alam nyo, hulaan ko, alin man sa mga kapangyarihang ito, o kung ano man yang nasa isip ninyo na kapangyarihan na gusto ninyo, it all boils down to one word. And what is that? Control. Because as human beings, we know that we cannot control everything. Alam na ninyo na bilang mga tao, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kaya kung magkakaroon man tayo ng kapangyarihan, gusto natin yung magkaroon tayo ng control. Mamanipula natin ang mga bagay na pwede nating baguhin, pwede nating ayusin, at pwede nating pakialaman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta ng Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan, anong kapangyarihan po kaya ang hahangarin ninyo? Gusto nyo ba yung kapangyarihan kagaya ng mga superheroes na meron kayong superhuman powers? Lakas na kakaiba sa lahat. Kayang bumuhat ng tangke, kayang magtulak ng bus. Ano ba ang kapangyarihan na kayang gawin ni na Superman, nila Batman at nila Spider-Man? Ganun ba ang kapangyarihan gusto ninyo? O gusto ninyo yung kapangyarihan ng politiko, halimbawa, na magkaroon ng impluensya sa pagpapatakbo at pagpapalakad ng bayan at ng pamahalaan? O baka naman ang gusto ninyong kapangyarihan yung magkaroon kayo ng maraming kayamanan para lahat ng bagay na pwedeng bilhin ng pera o gastusan ng pera, magawa ninyo upang magkaroon ng pagbabago sa inyong buhay, sa inyong pamilya, at sa mga tao
at pangyayari sa paligid ninyo? Anong klase ng kapangyarihan ang gusto ninyo? Alam nyo, hulaan ko, alinman sa mga kapangyarihang ito, o kung ano man yang nasa isip ninyo na kapangyarihan na gusto ninyo, it all boils down to one word. And what is that? Control. Because as human beings, we know that we cannot control everything. Alam na ninyo na bilang mga tao, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Kaya kung magkakaroon man tayo ng kapangyarihan, gusto natin yung magkaroon tayo ng control. Mamanipula natin ang mga bagay na pwede nating baguhin, pwede nating ayusin, at pwede nating pakialaman. Minamahal kong mga kapatid, paano kung sabihin ko sa inyo na kahit wala kayo ng mga kapangyarihang nabanggit ko kanina, lahat tayo ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos bilang Kanyang mga kamanlilikha dahil tayo'y kawangis niya. Naniniwala ba kayo na meron kayong kapangyarihan? Pag nilayan natin ang mga pagbasa ngayon, sabi ng mga taong nakarinig kay Jesus, nagsasalita siya na parang isang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga eskriba. What is this power that the people sense in Jesus? That in one way or another, it can also be sensed by others in us. Ano itong kapangyarihang tinutukoy na ito? Una ay yung kapangyarihan ni Jesus na nagmumula sa kanyang pagiging anak ng Diyos. Misteryoso sa mga Israelita yung sinasabi sa unang pagbasa ngayon. Sabi sa first reading, si Moises po ang nagsasalita, may hihirangin na mula sa inyo, sa bayan ng Diyos, at yung kanyang mga ipangungusap ay yung mga salita mismo ng Panginoon. At sino mang hindi manalig sa Kanya at hindi makinig sa Kanya ay mananagot sa Diyos. Ibig sabihin, meron pa palang mas powerful na propeta kay Moises. At itong bagay na ito ay napaka-imposible sa pag-iisip ng mga Hudyo. Kaya nga hanggang dumating si Jesus, kapag nangangaral ang isang eskriba o ang isang guro ng pananampalataya, palagi siyang gagamit ng mga references. Sasabihin niya, magne-name drop siya. Ako, bilang estudyante ni Gamaliel, ito ang sinabi sa akin at ito ang sinasabi ko sa inyo. Laging yung sinasabi nila, hindi nanggagaling sa kanilang sarili, kundi nanggagaling lang din sa nagturo sa kanila. Dahil ultimately, ang gusto nilang ipakita, kaya sila may karapatang magsalita, dahil sila ay naging mga kahalili ni Moises. Sila ay nakaugnay kay Moises. Their authority comes from Moses. Sino nga yung tinutukoy ngayon na mas makapangyarihan pa at mas totoong propeta kaysa kay Moises? Ito'y walang iba kundi si Jesus. Sapagkat hindi lang siya basta propeta, siya'y anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga, yung sinabi sa unang pagbasa ngayon, yun din yung sasabihin sa John 3:16 Whoever believes will not perish but have eternal life. Pero yung hindi makikinig at hindi maniniwala, mapapahamak. Sapagkat yung salita na binibitiwan niya ay galing mismo sa Diyos, sapagkat si Kristo ay Diyos. Kaya number 2, makapangyarihan ang kanyang salita. Hindi lang makapangyarihan yung nagsasalita, makapangyarihan yung kanyang salita. Bakit? Kapag siya nagsalita, may nangyayari. Kung paanong nilikha ng Diyos ang sangnilikha at ang sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang salita, magkaroon ng liwanag at nagkaroon niya. Magkaroon ng tubig, magkaroon ng lupa at nagkaroon niya. Yung sinasabi ng Diyos, yung kanyang salita ay makapangyarihan sapagkat kapag siya ay may sinasabi, may nangyayari. Ito ba'y may pinag-iba kay Jesus? Hindi ba't kapag siya'y nangangaral, palaging may kaakibat itong mga dakilang gawa, mga mahiwagang bagay na kanyang ginagawa?
Kapag sinabi ni Jesus sa bulag, makakita ka, anong nangyayari sa bulag? Kapag sinabi niya sa pilay, lumakad ka, ano ang nagagawa ng pilay? Lumalakad. Kapag sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, kagaya sa ebanghelyo natin ngayon, na lumayas ka, ano ang ginagawa ng masamang espiritu? In short, hindi lang makapangyarihan si Jesus, makapangyarihan ang kanyang salita sapagkat mayroon itong nagagawa. Hindi ba tayo din naman, pwede rin naman natin panindigan ang ating salita? Pero kung minsan, ang tao meron lang kapangyarihan. Pero yung salita niya, walang kapangyarihan. Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi naman niya kasi ginagawa. Sabihan mo yung anak mo, anak, pakihugasan mo nga yung mga pinggan. Opo! Wait lang! Naubos na lahat ng pasensya mo kahit hihintay. Inipis na't dinaga yung kusina. Nahugasan ba ang pinggan? O ngayon, sa susunod, paniniwalaan mo pa ba yung anak mong yan? Mahirap ng paniwalaan, di ba? Bakit? Kasi yung salita hindi mapanghahawakan. Walang kapangyarihan. O, punta tayo sa mga magulang. Kayo ba mapanghahawakan yung salita ninyo? Pag ba sinabi ninyo, o sige, kapag ka hindi kayo naghugas ng pinggan, wala kayong bawal papatayin natin ng wifi ng half day. Pinaninindigan nyo ba yung parusa na ibinabanta ninyo sa inyong mga anak kapag hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin? Pinaninindigan nyo? Hindi. Hindi. Ngalngalan lang kayo, simangutan lang kayo, ngusuan lang kayo, awang-awa kayo, kaya hindi ninyo itutuloy ang parusa ninyo. Makapangyarihan ba ang inyong salita? Kikilalanin ba kayo? Paniniwalaan pa ba kayo ng inyong mga anak? Hindi. Kasi sarili ninyong salita, tinatalikuran ninyo. Ganon din naman sa amin, hindi ba? Walang kapangyarihan ng salitang binibigkas ng pari kapag yung sinasabi namin, hindi nyo nakikita sa aming buhay. Tama o mali? Kung sasabihin ko lang na mangumpisal kayo, pero hindi ako nangungumpisal, hindi kami kapanipaniwala. Kapag inuudyo ka namin kayo na maging mabuti kayo sa inyong pag-uugali, pero kami, lapastangan ng ugali namin, hindi nyo kami paniniwalaan. Ang aming mga salita ay walang kapangyarihan. Amen ba yon? Kaya tandaan ninyo, makapangyarihan ng salita, pero magkakaroon lang ito pero makikita lamang ng tao ang kapangyarihan ng ating salita kapag tayo may sinasabi, meron ding nangyayari. Hindi tayo salita ng salita, walang gawa, puro ngawa. Kaya paalala, kapag kayo'y nagsalita, panindigan ninyo. Lalo na sa mga anak ninyo, para sila'y matuto, hindi yung maging kayo ang uto-uto. Amen ba yun? At kaya nga ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, hindi mula noon hanggang ngayon. Sapagkat ang salita ni Jesus, hanggang ngayon, kapag sinasabi ng pari, meron pa ring nangyayari. Hindi ba't sa banal na Eucharistia, kapag sinabi ng pari, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ang sinasabi niya, hindi naman salita niya. Yung sinasabi ko, hindi naman salita ko yun. Yun ay salita ni Kristo. Kaya yung tinapay at alak, kapag sinabing ito ang aking katawan, nagiging katawan. Kapag sinabing ito ang aking dugo, nagiging dugo. Kaya ang tinapay at alak na nakikita ng ating mga mata ay nagiging si Kristo. Dahil alam natin, makapangyarihan at mapanghahawakan ng kanyang salita. Amen ba yon?
Hindi tayo niloloko ng Panginoon, kaya dapat ay panaligan natin ang kanyang salita. Kaya nga po, ngayon, tamang-tama, kapistahan po ngayon ni Santo Tomas de Aquino, isa sa mga tumulong sa simbahang Katolika na magkaroon ng mga salita para sa kanyang paniniwala. Sa isang isinulat niyang awit o himno na pinamagatang Adorote Devote, ito yung sinabi niya, Visus tactus gustus, inte fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nil hoc verbo veritatis verius. Naintindihan nyo? Siyempre. Sa Ingles, itong sabi, sight, touch, taste, are all deceived in their judgment of you. But hearing suffices firmly to believe. I believe all that the Son of God has spoken. There is nothing truer than this word of truth. Ang ganda, no? Hindi nyo pa rin naintindihan. Okay. Ang sabi ni Santo Tomas de Aquino, nalilin lang ang ating paningin, ang ating pandama, at ang ating panlasa, sapagkat sa mga panamdam na ito, ang ating nakikita, nasasalat at nalalasahan, ay tinapay at alak pa rin. Subalit, hindi mapasisinungalingan ang salita ng Diyos, sapagkat ito'y galing kay Jesus na anak ng Diyos. Panghahawakan natin ang kanyang salita, kaya ang pandinig natin hindi tayo lolokohin. Ito ang pinagmumula ng ating pananalig. Kapag sinabing ito ang aking katawan at ito ang aking dugo, yun ay totoong totoo, sapagkat sa Diyos walang pagsisinungaling. Yun ang ibig sabihin ng sinabi ni Santo Tomas de Aquino, at ito ang katotohanan, hindi lang sa banal na misa, kundi kapag tayo ay nasa ibang sakramento. Kapag sinabi na sa kumpisal na ikaw ay pinapatawad ko sa iyong mga kasalanan, yung pari lang ang nagsasalita, pero yung salitang kanyang binibigkas ay kanino? Kanino? Kay Kristo. Kaya yun ay nagiging totoo. Pinapatawad ka talaga sa mga oras na yun. Kaya mararamdaman mo sa sarili mo yung gaan ng kalooban. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen po ba yon? Kaya ang salita ng Diyos ay kapangyarihan na nagbibigay buhay. Kung paanong sa pamamagitan ng salita ng Amang Lumikha, nagkaroon ng buhay ang lahat. Sa tuwing magsasalita ang Panginoon, nabubuhay din ang sambayanan. Kaya nga nagtataka ako, bakit kung minsan yung mga tagabasa walang kabuhay-buhay? Kaya kapag ako po nagseseminar sa mga lektor at commentator, palagi kong pinagdidiinan sa kanila yan, mag-practice kayo. Amen? Pumalakpak nga yung mga sumasang-ayon. Kasi minsan, yung mga tao hindi antukin eh. Nakakaantok lang talaga yung bumabasa. Ang salita ng Diyos mula sa... Nagalit si San Pablo sa mga taga-Korinto. Galit na nga, lambing-lambing mo pa. Galit. Bakit? Dapat paghandaan ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi naman iyo yan eh, kanya yan. Kaya dapat bigyang hustisya yan. Amen. At kayo namang nakikinig, pahalagahan nyo din naman yung paghahanda ng nagbabasa. I-appreciate naman natin yung preparation nila. Hindi yung kapag ka nagbabasa kayo, pag nagbabasa yung lektor, nakatingin kayo sa kung saan may agiw sa simbahan. O ang hinahanap ninyo, yung mga taong wala dito. O ang tinitingnan lang ninyo, yung cute na sakristan kung meron.
Hindi. Let us pay attention to the Word of God. Why? Because it gives life. Tapos, pag sinabi sa inyo na ibang sekta, nako, sa inyo mga Katoliko, wala kayong Bible, maniniwala kayo. Pambihira. Araw-araw nagmimisa, araw-araw binabasa yung salita ng Diyos. Alam niyo bang pag nagsimba kayo, from Sunday to Saturday, ng buong taon, nabasa na ninyo ang buong Bible. For 2 years, kung gagawin nyo yon, nabasa na ninyo ang buong Bible. Makapangyarihan ng salita. Pero paano natin mararanasan kung hindi natin pinapahalagahan bilang mga mambabasa at bilang mga tagapakinig? Amen po ba yon? Kaya sana pahalagahan natin. At kung hindi man kayo makontento sa pagbasa ng salita ng Diyos dito, kahit sa humiliya ng pari na napakinggan ninyo, it should not stop you na ma-enrich kayo ng Word of God. Magbasa kayo ng Biblia sa inyo. Tama o mali? It's available in the internet. It's available in Hallow app. Mag-download po kayo ha, libre lang yan. HALLOW. Pwede na ninyong hindi lang basahin, kundi pakinggan. Pagnilayan ng salita ng Diyos dahil dyan nagmumula ang ating buhay. Amen? Kaya sana magkaroon ng kapangyarihan sa inyo ang salita ng Diyos, ang salita na nagbibigay buhay. At panghuli, tandaan ninyo, naghahangad pa ba kayong magkaroon ng kapangyarihan? Kung pwede namang ang kapangyarihan na yon ay magmula sa inyo. Kung ang salita ninyo'y pinaninindigan ninyo, yung kapangyarihan na yan, mararamdaman ng ibang tao. Kapag ang salita ninyo, katulad ng salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, nagbibigay ng inspirasyon, hindi discouragement, nagbibigay ng katotohanan at hindi paninirang puri. Kapag ang inyong salita ay pinagmumulan ng buhay ng ibang tao, kapag ito'y nagbibigay buhay sa kanila, ang kapangyarihan ninyo, ang salita ninyo ay nagiging makapangyarihan. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.